Attention mga senior citizens, may malaking balita ako para sa inyo na hindi ninyo dapat palampasin. Narinig nyo na ba? May kumpirmadong 30,000 bonus na paparating sa mga senior citizens this coming Pebrero o Marso 2026 mula sa SSS. Yes, you heard that right through 30,000. Hindi ito chismis, hindi ito fake news. Ito ay confirmed na kung ikaw ay senior citizen or may kilala kang lolo, lola, or mga magulang na senior na, panoorin ninyo ito hanggang dulo. Dahil sa video na ito, ikukwento ko sa inyo lahat ng kailangan ninyong malaman. Sino ang mga qualified na makakatanggap ng 30,000 bonus? Ano ang eksaktong requirements? Kailan at paano ninyo ito makukuha? Saan kayo dapat pumunta para mag-claim? At ano ang mga dapat ninyong ihanda ngayon para hindi kayo mahuli? Imagine 30,000. Malaking tulong yan sa gamot, pagkain, bills, o kahit ano pa ang kailangan ninyo. Pero tandaan, may deadline ito at limited lang ang slots. Kaya kailangan ninyong maging handa at informed. Huwag kayong mag-alangan. I-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens para walang maiwan sa benefit na ito. Kaya kung ready na kayo, paki-like ang video na ito ngayon para makita ninyo na suportado ninyo ang ganitong mahalagang impormasyon. Let's go! Magandang araw sa inyong lahat at welcome kayo dito sa aming channel kung saan kami ay nagbibigay ng pinaklates at pinakaimportante information lalo na pagdating sa mga benefits, ayuda at programa ng gobyerno para sa ating mga kababayan. At sa araw na ito, meron akong napakagandang balita na siguradong magpapasaya sa ating mga senior citizens dyan. Kaya kung kayo ay senior citizen o kaya naman ay may kilala kayong lolo, lola, nanay, tatay, tito, tita o sino mang miyembro ng pamilya ninyo na senior na, pakiusap na panoorin ninyo ito hanggang sa dulo dahil ang impormasyon na ito ay napaka-importante at hindi dapat palampasin. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang mag-thank you sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ang bawat view, like, share at comment ninyo ay napakalatulong para mapagpatuloy natin ang pagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon. At para sa mga bagong viewers dyan, welcome kayo. Hindi kayo magsisisi na nandito kayo ngayon dahil ang topic natin ngayon ay talagang life-changing para sa maraming pamilyang Pilipino. Kaya ano nga ba ang balita? Well, ayon sa latest announcement mula sa Social Security System or mas kilala natin bilang SSS, may paparating na special bonus sa ating mga senior citizens na umabot ng 30,000 o 30,000. Oo, tama ang inyong narinig, 30,000. Imagine kung gaano kalaki ang halagang yan, lalo na sa panahon ngayon na ang mahal ng bilihin, taas ng presyo ng gamot at lahat ng basic necessities. Ang halagang 30,000 ay talagang malaking tulong hindi lang sa mga senior mismo, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya na nag-aalaga sa kanila. Now, alam kong marami sa inyo ang excited na at gustong malaman kung paano makukuha ang bonus na ito, sino ang qualified at ano ang mga requirements. Kaya huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng detalye ng malinaw at simple para walang malito at walang maiwan sa opportunity na ito. At gusto kong sabihin sa inyo na ito ay hindi basta-basta announcement lang. Ito ay official at confirmed na mula mismo sa SS kaya hindi ito fake news o Smith lang na naglipana sa social media. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang purpose ng bonus na ito. Ang 30,000 bonus na ito ay bahagi ng isang mas malaking programa ng gobyerno na naglalayong bigyan ng additional financial support ang ating mga senior citizens. Alam naman natin na ang ating mga seniors ay nagbigay na ng malaking kontribusyon sa lipunan habang sila ay nasa working age pa. Marami sa kanila ang nagtrabaho ng mahigit 2 dekada, nag-contribute sa SS, nagbayad ng taxes at naging productive members ng society. Ngayong sila ay naka-retire na at nasa golden years na ng kanilang buhay. Tama lamang na suportahan natin sila at bigyan ng recognition ang kanilang mga naging sakripisyo. Ang special bonus na ito ay hindi replacement ng regular pension na natatanggap ng mga SSS pensioners. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumatanggap na ng monthly pension mula sa SS, patuloy mo pa rin itong matatanggap at ito ay separate pa sa 30,000 bonus. So parang extra gift lang talaga ito from the government para sa ating mga senior citizens.
Hindi rin ito utang na kailangan ninyong bayaran sa future. Ito ay tuwirang ayuda na walang strings attached, walang interest, at walang kapalit na kailangan ninyong gawin maliban sa compliance sa requirements na ating tatalakayin mamaya. Ngayon, sigurado akong ang tanong ninyo ay sino ba ang qualified para sa bonus na ito? Well, let me break this down for you ng malinaw. According to the guidelines na in-release ng SS, ang eligible para sa 30,000 bonus ay lahat ng senior citizens na umabot na sa age requirement na 60 years old and above. So kung ikaw ay 60 years old na pataas, automatically qualified ka na. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang eligibility criteria. Mayon pang ibang requirements na kailangan ninyong i-meet para makasiguro na makukuha ninyo ang bonus. Isa sa mga requirements ay dapat ay active SSS member ka o kaya naman ay naging SSS member ka dati at nag-contribute ka sa sistema for a certain number of years. Now, hindi naman required na current contributor ka pa ngayon dahil naiintindihan naman ng SS na marami ng retires ang hindi na nagko-contribute dahil wala na silang regular income from employment. Ang importante ay may contribution record ka sa SSS at nag-meet ka ng minimum required contributions based sa kanilang guidelines. Usually, ang minimum ay around 120 contributions or 10 years worth of contributions. Pero pwedeng mas mababa pa ito depende sa specific provisions ng program. Another important requirement ay ang citizenship. Dapat ay Filipino citizen ka para maging eligible sa bonus na ito. Hindi covered ng program na ito ang foreign nationals kahit pa sila ay nakatira sa Pilipinas at may SS contributions. Ito ay exclusively para sa mga Pilipinong senior citizens na talagang nangangailangan ng tulong at support mula sa government. And I think fair naman yan dahil ang SS ay funded ng contributions ng mga Pilipinong workers. Kaya tama lang na ang benefits nito ay mapunta sa mga Pilipino rin. Ang residency ay isa ring factor na tinitingnan ng SSS. Dapat ay resident ka ng Pilipinas at may valid proof of residency. Hindi ibig sabihin na kailangan mong nakatira permanently sa isang lugar for a certain number of years. Pero kailangan mong makapag-present ng documents na nagpapatunay na ikaw ay nakatira dito sa bansa at hindi ka permanently residing abroad. So kung ikaw ay OFW, retire na bumalik na dito sa Pilipinas, pwede ka pa ring maging eligible basta may proof ka na ikaw ay already settled dito at hindi ka na abroad. Now, let's talk about the documents na kailangan ninyong ihanda para sa application process. Which, isa mga pinaka-important part ng buong proseso. Dahil kung kulang o mali ang documents ninyo, pwedeng ma-delay o worst case scenario ay ma-disqualify ang application ninyo. Kaya pakinggan ninyo ng mabuti ito at magsimula na kayong mag-prepare ng documents ninyo ngayon pa lang para ready na kayo kapag nag-open na officially ang application period. First and foremost, kailangan ninyo ng valid government-issued ID. Ang best ID na pwede ninyong gamitin ay ang senior citizen ID ninyo kasi yan ay direktang proof na kayo ay senior citizen na. Pero kung wala kayong senior citizen ID o hindi pa kayo nakapag-apply nito, pwede rin naman kayong gumamit ng ibang valid IDs tulad ng postal ID, driver's license, passport, UMI, or any government-issued identification na may picture ninyo at clear na nakalagay ang birthday ninyo para ma-verify ang age ninyo. Make sure na ang ID ninyo ay updated at hindi expired dahil hindi tatanggapin ng SSS ang expired IDs. Pangalawa, kailangan ninyo ng SSS number, SSS ID. Kung miyembro kayo ng SS or naging miyembro kayo dati, siguradong may SSS number kayo. Kung nakalimutan ninyo ang SSS number ninyo, pwede kayong pumunta sa nearest SSS branch o kaya naman ay i-check ninyo online through the SSS website kung nakaregister kayo online. Importante ang SS number ninyo dahil yan ang gagamitin para i-verify ang contribution records ninyo at para ma-process ang payment ninyo pag approve na ang application. Pangatlo, kailangan ninyo ng proof of age. Ang best document para dito ay ang birth certificate ninyo mula sa PSA or Philippine Statistics Authority. Kung wala kayong birth certificate, pwede rin naman ang baptismal certificate ninyo, lalo na kung kayo ay born noong mga panahong hindi pa organized ang civil registration. Pero mas better talaga kung PSA birth certificate ang gagamitin ninyo kasi yan ang pinaka-official at widely accepted document pagdating sa age verification. Pangapat, kailangan ninyo ng proof of residency.
Pwedeng utility bill under your name na dated within the last 3 months. Barangay certificate na nagsasabing ikaw ay resident ng certain barangay. Voter's ID na may address o kaya naman ay certificate of residency na pwede ninyong kunin sa barangay hall ninyo. Ang proof of residency ay importante para ma-verify ng SSS na ikaw ay indeed nakatira dito sa Pilipinas at hindi abroad. Panglima, kung kayo ay SSS pensioner na tumatanggap ng monthly pension, kailangan ninyo ng latest pension slip or passbook na nagpapakita na kayo ay active pensioner. Ito ay para ma-verify ng SSS ang status ninyo bilang pensioner at para ma-cross-check ang records nila. Kung hindi kayo pensioner pero may contributions kayo sa SSS dati, kailangan ninyong mag-present ng contribution records. O kaya naman ay employment records na nagpapakita na kayo ay nag-contribute sa SSS noong kayo ay employed pa. Now, importante ring tandaan na ang lahat ng documents na ito ay dapat clear at readable. Huwag kayong magsusubmit ng mga photocopies na blurred or damaged dahil pwedeng i-reject ng SSS ang application ninyo dahil dyan. Kung pwede, mag-prepare kayo ng both original and photocopies para kung sakaling kailanganin ng SSS na tingnan ang original, meron kayong maihaharap. At bring extra copies just in case better prepared kayo kaysa kulang ang documents ninyo pagdating ninyo sa SSS office. Pag-usapan din natin ang timeline ng program na ito. According to the announcement, ang distribution ng 30,000 bonus ay magsisimula sa Pebrero o Marso 2026. Now, hindi ibig sabihin nito na sa exact date na February 1st ay makukuha na agad ninyo ang pera. Ang distribution ay gagawin gradually at depende rin yan sa dami ng applicants at sa processing capacity ng SSS. Most likely, ang gagawin ng SSS ay magsisimula silang mag-accept ng applications by early January or late December 2002. Para by the time na dumating na ang Pebrero, medyo processed na ang mga applications at ready na silang mag-release ng payments. Ang advice ko sa inyo ay huwag kayong maghintay ng last minute bago mag-apply. Kung pwede, mag-prepare na kayo ng documents ninyo ngayong December pa lang or by early January para pag nag-o-open na officially ang application period kayo ay ready na at isa sa mga unang makakapag-apply. Remember, first come first served usually ang sistema ng SSS. Kaya mas maaga kayo nag-apply, mas maaga rin ang processing ng application ninyo at mas maaga ninyong matatanggap ang bonus. Now, paano ba talaga ang application process? Well, based sa information na available ngayon, ang SS mag-o-open ng special application period specifically para sa bonus na ito. Pwede kayong mag-apply online through the SSS website or mobile app kung marunong kayo at may access sa internet. Ang online application ay mas convenient dahil hindi na kayo kailangang pumila sa SSS office at pwede ninyong gawin yan sa comfort ng inyong home. Pero kung hindi kayo comfortable sa online application or wala kayong access sa internet, pwede rin naman kayong pumunta personally sa nearest SSS branch ninyo para mag-apply in person. Kung mag-apply kayo online, ang first step ay mag-login sa SSS account ninyo. Kung wala pa kayong online account, kailangan ninyong mag-register muna. Ang registration process ay simple lang naman. Just go to the SSS website, click on register, then provide the required information like your SSS number, personal details, and iba pang information na kakailanganin. Pag naka-register na kayo, pwede na kayong mag-login at hanapin ang application form para sa senior citizen bonus program. Fill out the form completely and accurately. Upload the required documents, then submit. Pag na-submit na ninyo, makaka-receive kayo ng confirmation email or text message na na-receive na ng SSS ang application ninyo. Kung naman personal kayo pupunta sa SSS office, mas better kung pupunta kayo ng maaga para hindi kayo malate at para hindi masyadong maraming tao. Usually, ang SSS offices ay nag-o-open ng 8 a.m. Kaya try ninyong dumating ng 7 a.m. or 7:30 a.m. para kayo ay nasa unahan ng pila. Bring all your documents. Mag-fill out ng application form na ibibigay sa inyo ng staff. Then submit sa designated window. Ang staff ay mag-verify ng documents ninyo on the spot at sasabihin sa inyo kung complete na ba or may kulang pa. Kung complete na, ibibigay nila sa inyo ang acknowledgement receipt na proof na nag-apply na kayo.
After ng application, ang sunod na proseso ay ang verification and validation ng SSS. Dito tinitingnan ng SSS kung totoo ba ang lahat ng information na improvide ninyo at kung eligible ba talaga kayo based sa criteria. Ang verification process ay usually tumatagal ng 2 to 4 weeks depende sa dami ng applications na kailangan nilang i-process. During this period, pwedeng tumawag sa inyo ang SSS para mag-clarify ng certain information o kaya naman ay hihilingin nila na mag-submit kayo ng additional documents kung may kulang. Kaya importante na ang contact number ninyo sa application form ay updated at reachable para makontak nila kayo kung sakaling may kailangan sila. Pag approved na ang application ninyo, makaka-receive kayo ng notification either through text, email, or mail na approved na ang application ninyo at naka-queue na kayo para sa payment. Ang payment ay pwedeng direct deposit sa bank account ninyo kung mayon kayong enrolled bank account sa SSS. O kaya naman ay through check na pupunta sa address ninyo o kaya naman ay through cash card na pwede ninyong i-claim sa designated payout centers. Ang convenient ay ang direct deposit kasi automatic na pumapasok sa bank account ninyo ang pera at hindi na kayo kailangang pumila para mag-claim. Ngayon, importante ring pag-usapan ang mga common mistakes na ginagawa ng mga applicants na nagiging reason kung bakit na-delay or na-disqualify ang applications nila. Una, ang incomplete documents. Maraming applicants na hindi nag-double check ng requirements at kulang ang dala nilang documents pag pupunta sila sa SSS office. Kaya ang nangyayari, pinapabalik sila at pinapakuha ulit ang kulang na documents. Ito ay sayang sa oras at effort kaya make sure na complete ang documents ninyo before going to SSS. Pangalawa, ang incorrect information sa application form. May mga applicants na nagkakamali sa pag-fill out ng form. May wrong spelling ng name, wrong SSS number, wrong birth date, or wrong contact details. Ang mga ganitong mali ay nagiging cause ng delay kasi ang SSS ay hindi makapag-verify ng identity ninyo kung mali ang information. Kaya when filling out forms, double check or even triple check, lahat ng information na inilalagay ninyo para walang mali. Pangatlo, ang expired IDs. Maraming applicants na ginagamit ang expired IDs nila at hindi nila alam na hindi valid ang expired IDs according to SSS guidelines. So before ka mag-apply, i-check mo muna lahat ng IDs mo at kung may expired, pag-renew mo muna before using them as supporting documents. Pangapat, ang hindi pag-update ng contact information. May mga applicants na ang contact number or address na nakalagay sa SSS records nila ay luma na at hindi na updated. Kaya pag tumawag or nag-send ng mail ang SS, hindi nila nare-receive kasi wrong na ang information. Para maiwasan ito, i-update ninyo ang contact information ninyo sa SSS before mag-apply para sure na makokontak kayo kung sakaling may kailangan ang SSS na i-clarify. At panghuli, ang pag-rely sa fixers or third-party agents na nangangako na tutulungan kayong makakuha ng bonus kapalit ng bayad. Please huwag kayong magtiwala sa mga taong ganito. Ang application process para sa bonus na ito ay libre at pwede ninyong gawin on your own without paying anyone. Ang mga fixers na yan ay scammers na sumusubok lang magnakaw ng pera ninyo. Kung may tumawag or lumapit sa inyo na nag-aalok ng assistance kapalit ng bayad, i-report ninyo agad sa SSS or sa authorities para mahuli sila. Now, ano bang mangyayari after ninyong makuha ang 30,000 bonus? Well, ang pera na yan ay sa inyo na at libre kayong gumamit nito sa kung saan ninyo man kailangan. Walang restrictions kung saan ninyo gagastusin ang pera. Pwede ninyong gamitin para sa medical expenses, sa pagkain, sa bills, sa home repairs, sa pampadagdag sa savings ninyo, or kahit ano pang legitimate purpose. Ang importante ay hindi ninyo ito aaksayahin sa mga walang kwentang bagay o sa sugal dahil sayang naman ang opportunity na yan. Ang advice ko sa inyo ay gumawa kayo ng simple budget plan para sa 30,000. I-list ninyo ang mga priority expenses ninyo at allocate ninyo ang pera accordingly. For example, kung meron kayong maintenance medicines na kailangan bumili every month, siguraduhin may na-allocate kayong budget para dyan na pwedeng good for several months. Kung may kailangan kayong ayusin sa bahay like leaking roof or broken appliances, allocate ninyo rin ng portion para dyan.
At kung pwede, mag-set aside din kayo ng portion para sa emergency fund para may pang-emergency ninyo in case may biglang kailangan sa future. Importante rin na i-protect ninyo ang pera ninyo from scammers at fraudsters. After ng announcement na ito, sigurado akong lalabas na naman ang mga scammers na magte-text or tatawag sa inyo claiming na they're from SSS at hihilingin nilang magpadala kayo ng pera or magbigay ng personal information para ma-process daw ang bonus ninyo. Please, huwag kayong maniniwala sa mga ganyang tactics. Ang SSS ay hindi hihingi ng pera sa inyo para ma-process ang application ninyo. Ang application ay libre at kung may kailangan silang information or documents, hihilingin nila iyan through official channels, hindi through random text messages or phone calls. Kung may nakatanggap kayong suspicious messages or calls, i-report ninyo agad sa SSS hotline or sa kanilang official social media pages. Better na mag-ingat kayo at maging vigilant kaysa maging biktima ng scam at mawalan ng pera o makompromise ang personal information ninyo. At isa pang importante reminder, ang bonus na ito ay one-time lang. Hindi ito yearly benefit na matatanggap ninyo every year. So make the most out of it at gamitin ninyo ito ng maayos at may pinag-isipan. Hindi ka makakakuha ng another 30,000 next year under the same program. Kaya treasure ninyo ang opportunity na ito at gawing meaningful ang paggamit ninyo sa pera. Before we wrap up, gusto ko ring i-encourage kayong mag-share ng information na ito sa inyong mga kakilala na senior citizens. Maraming seniors ang walang access sa internet or social media at hindi nila alam ang mga ganitong programs. Kayo ang magiging bridge para marating sila ng important information na ito. I-share ninyo ito sa family group chats ninyo, sa barangay ninyo, sa simbahan, sa Senior Citizens Association, o kahit saan man na may mga seniors na pwedeng ma-benefit dito. Ang goal natin ay walang maiwan at lahat ng qualified seniors ay makakakuha ng bonus na deserve nila. So ayun mga kapamilya, yan ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa 30,000 senior citizen bonus mula sa SSS. I hope na naging clear at comprehensive ang explanation ko at nakatulong ito sa inyo na maintindihan ang buong proseso from eligibility hanggang sa application at distribution. Remember, mag-prepare na kayo ng documents ninyo ngayon pa lang. Huwag maghintay ng last minute at mag-apply as early as possible para maaga rin kayong makakakuha ng bonus. At higit sa lahat, mag-ingat kayo sa scammers at mag-rely lang sa official information mula sa SSS. Kung mayroon pa kayong questions or clarifications, feel free na mag-comment sa baba at tutulungan ko kayong sagutin ang mga tanong ninyo. At kung nalaman ninyo ang video na ito, don't forget to hit that like button, subscribe channel natin para sa more updates, i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong lahat at sana'y lagi kayong magkaroon ng good health at prosperity. Hanggang sa muli.